acted on the following matters. In the case of Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa versus Executive Secretary Lucas Bersamin et al. The Supreme Court noted without action the motion for reconsideration filed by former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa regarding the court's denial of their prayer for the issuance of a temporary restraining order. The court ordered respondents to personally file their comment on the new matters raised in the supplement to the petition filed by petitioners within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court nag-utos na at nagdesisyon para kay Senator Bato de la Rosa. Senator Bato nagulat at pumalag. Matatanda ang kabilang sina VP Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief Albayalde, General Danao at General Karamat sa listahan ng ipinapaaresto ng ICC dahil sa kasong crime against humanity. Kaugnay sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Katatapos lamang ng midterm national and local elections at ipuproklama na ng COMELEC ang official senatorial and party list candidates na nagwagi sa butuhan. Kabilang sa unang pwesto si Senator Bongo, PDP Laban candidate, at nasa pangatlong pwesto naman si Senator Bato de la Rosa na bahagi din ng PDP Laban. Kabilang din sa nagwagi through landslide votes bilang mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Pinagtataka ngayon ng taong bayan kung paano manilbihan ang dating Pangulong Duterte sa bayan nito dahil nakadetained ito sa ICC. Ganon din kay Senator Bato de la Rosa kung dakpin din ito ng ICC. Samantala ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ay buong puso na wina-welcome ng Pangulong BBM ang mga nagwagi sa national at local elections, lalo na ang mga bagong halal na senador. Aniya ay handa siyang makatrabaho ang mga bagong halal na senador kahit ito ay bahagi man ng oppositionist at handa din aniya siyang makipaglaban sa mga obstructionist. Hindi man niya ipinangalanan o pinaliwanag kung sino-sino ang mga senador ang tinutukoy nitong bahagi ng oppositionist at obstructionist, subalit mayroon ng idea ang karamihan kung sino-sino ang kanyang tinutukoy. Matatandaang nakasalalay sa mga incumbent at newly elected senators kung maisakatuparan ang impeachment trial na isinulong ng 19th Congress laban kay VP Sara Duterte. Ang mga bagong halal na senador, kabilang na ang mga present senators, ay tatayong impeachment court sakaling mag-agree ang 1/3 ng Senado, subalit kung haharangin nila ito ay maaring mababasura ang nasabing impeachment complaint ng Kongreso. Luis Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote, at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po?
Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi natin pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez, Ay, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po na mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga, like for example, si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano po masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Still on the results of the elections, nabagit nyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition and how do we categorize the others na at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems
for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents? Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of Bigas Meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbebenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or benting bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Others na at masabi nating obstructionist. Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But is it that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino man po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of Bigas Meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbebenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po
ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or 20 bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Sa Malabon, available na rin po sa Kadiwa Center sa PFCC at PNP SPD sa Taguig. Mayroon din sa Kalentong sa Mandaluyong, Public Market sa Pasay City, Agora Market at sa City Hall ng Navotas. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng 20 bigas, 20 pesos na bigas, sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaari ma-impluensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yusek, follow-up question from left. Yusek, good morning po. Sa Visayas, so particular sa Cebu, hindi po ba tayo nakakakita ng magiging problema dahil binanggit po na ang Cebu ay supportive yung mga LGU dito sa 20 pesos. Pero si Governor Gwen po hindi pinala ditong nakaraan. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Si Claire. Okay, at huwag po nating kalimutan ang mga programa ng Pangulo na bukas centers. Tandaan po natin, may 51 na po na bukas centers, libreng laboratory services, pati po ibang mga operasyon katulad ng katarata. At meron na po tayong 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 po sa Mindanao. So sa mga kababayan natin, tulungan po natin ang Pangulong Marcos Jr. at ang administrasyon upang mapagpatuloy ang magandang programa para sa taong bayan. Kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawu-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga
estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Morning, ma'am. How does the Malacanang view po the 5.4% GDP growth in the first quarter of 2025? Ma'am, is this in line with the administration's targets for this year? Okay. Maganda pong balita yan dahil po yung GDP po ay nagpapakita po ng progreso at natutuwa po ang ating Pangulo, lalong-lalo na po, of course, ang administrasyon dahil nakikita na po at nababanaag, nagmamanifest na po ang mga pagsisikap ng ating mga opisyales para po mapaangat po talaga ang ekonomiya ng bansa. Ma'am, follow up lang po. Ano po yung plano ng pamahalaan para magpatuloy po yung ganitong trend at or mapabilis pa po or mapaangat pa yung GDP growth? Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. Next question, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Ma'am, balikan ko lang po yung sa Okta research sa self-rated poverty. How confident are we that we can sustain this momentum, especially po ang target po natin mapalawak pa yung 20 pesos per kilo na bigas? Opo, maganda pong balita po dahil nga from 50%, naging 42% na lamang po. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Thank you, Yusek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Romer Marbil, ang sabi po niya, "Let this be clear, our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote." Kaisang ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ating itataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis, at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan, at para sa isang bagong Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi
ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual doon sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille